2,000 years later. For today's video mga katahe, ayan ang ito i-share ko sa iyo ay kung paano ako magbuo ng polo shirt gamit ang overlock o yung tinatawag na edging. Pero ito ay 4 threads. Meron tayong 4 na sinulid, 2 karayom. At umpisahan na natin mga katahe. Ang aking unang ginagawa dyan, para mas mapabilis yung aking ginagawa is gino-join shoulder ko muna. Kapag naka-join shoulder na mga katahe, yung dalawang balikat niya ay papangalawa ko yung placket niya. Ayan, i-overlock ko din yung placket niya para hindi siya magbusbos. Ayan, and then sa susunod niyan, i-join ko na yung kaniyang tinatawag na sleeve. Ako lang ang gagawa niyan pero mabuo na talaga siya. Ang kulang na lang dyan pag binitawan ko yan is yung tinatawag na collar. Ayan. Kung mapapansin mo mga katahe, ang ginagawa ko na dyan is yung shoulder. O yung tinatawag na sleeve. Ayan. Para kailangan magpantay yung kilikili, magpantay din yung sa may dulot-dulo. Para hindi ka mahirapan mag side close. Ayan. Ganyan lang kabilis magbuo ng polo shirt mga idol. Ayan. Kabila naman, ganun din, same procedure. Yung handle kailangan medyo, yung sa pagka-side close, kailangan magpantay yung sa kilikili. Ayan. Kailangan same procedure lang doon sa kanina. Tapos kailangan syempre yung dulo at saka yung kilikili magpantay para hindi mahirapan yung mag-hemming. Ayan, ganyan paulit-ulit lang yung ginagawa natin mga katahe. Tapos punta ulit tayo, join shoulder uli. Ayan, mag-attach ulit tayo ng sleeve. Ayan, pagkatapos natin mag-attach sleeve, sa side close. Ayan, ganun lang kabilis maglagay ng sleeve sa ating polo shirt. Pagka binitawan ko yan mga katahe, ang maiiwan na lang dyan ay yung tinatawag na collar. Kasi iba naman yung gumagawa ng collar mga katahe. Pero ako na halos lahat yan, buo na yan sa akin pag binitawan ko. Collar na lang at hemming ang kulang yan. Kaya mabilis lang namang gawin yan mga katahe. Kaya sana may idea kayong natutunan. At lagi ko nga sasabihin, ingat-ingat lang sa cutter. Kasi pag yan ay nabutas, pag nabutas, hindi mo na talaga mapakinabangan yan. Yan yung aming gawa ngayon mga katahe, kaya sinare ko sa inyo. Sana may natutunan, especially dun sa mga hindi pa nakaka-experience sumawak ng overlock 4 threads o edging. Dito, madali nyo siyang masusundan. Ingat-ingat lang. Ayan. Tapos syempre para hindi ka mahirapan, hawakan mo na yung nipper mo para hindi ka dampot ng dampot. Ayan na, buo na siya. Hemming na lang kailangan yan at saka yung collar. Hanggang dito na lang muna mga katahe ang video. Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe po at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kang nauuna at updated sa mga video ko. Salamat!